Panata 361. Ano ang sinabi mo? Nagdudulot ng cancer. Halatang namumutla si Miles Silverton habang lumingon siya kay Anderson Sawyer, senyales na tumayo siya at magbigay ng paliwanag. Gayunpaman, umiling lang si Anderson habang sumisigaw, "Imposible iyan. Imposible. Mr. Russell, baka may pagkakamali. Patakbuhin muli ang pagsubok." Ang mga reporter na nag-livestream ng inspection ay nagkakaroon ng field day. Ang galit na mga netizens sa chatroom ng livestream ay humingi ng paliwanag mula sa Silverton Corporation. "Ginoo Sawyer, nasaksihan mo ang mismong inspection. Ginawa namin ang eksaktong parehong mga hakbang at pamamaraan ng pagsusulit kahapon at pagsisiyasat ng lahat ng tao sa silid na ito at pati na rin online," tugon ni G. Russell na may naiiritang tono. "Kinu-question mo ba ang aking kadalubhasaan dahil lang sa hindi mo inaasahan ang mga resulta?" "Ako." Nawalan ng masabi si Anderson. Alam niya na maliit o walang pagkakataon na ginawa ni G. Russell ang mga resulta ng pagsusulit, kung isa sa alang-alang ang mabigat na pagsisiyasat. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung paano nabigo ang kanilang cream sa inspection ng dumaan ng cream ng Kerim Fashion. Pareho sila. "Ginagago mo ba ako, Anderson Sawyer?" Sigaw ni Miles Silverton sa kanya habang sumusugod sa kanya. "Hindi mo ba ginagarantiyahan ang formula ay eksaktong pareho ng sa Kerim Fashion? Kung gayon, paano sila nakapasa sa inspection?" Alam ni Miles ang mga implikasyon para sa Silverton Corporation kung lumabas ang balita ng kumpanya na gumagawa ng isang produkto na nagdudulot ng kanser. Ito ay magiging isang sakuna para sa imahe at mga benta ng kumpanya, at ang kumpanya ay maaaring hindi makaligtas sa isang iskandalo na tulad nito. Maaari lamang niyang ipit ang buong sisihin kay Anderson. "Ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyari." Nauutol na sabi ni Anderson, nakapareho ng pagkalito ni Miles. Well. Nakikita ko na ang Silverton Corporation ay sa wakas ay umamin na sa pagbili at paggamit ng parehong formula na binuo ng Kerim Fashion. Alexander I.C. voice broke through the clamor. "Lahat ng sinabi mo ay ni-record ng mga miyembro ng press dito ngayon. Huwag mo nang isipin na tanggapin ito. Ikaw." Itinuro ni Miles ang isang paratang na daliri kay Alexander, handang sumigaw ng mga kalapastanganan sa kanya. Gayunpaman, nagpasya siyang tumanggi dito nang tumunog ang tunog ng mga flash ng kamera sa kanyang direksyon. Lumingon si Alexander Tomas kay Anderson na may nagbabantang tingin sa kanyang mukha. "Anderson Sawyer, gaya ng itinakda sa kontrata, kailangan mong magbayad ng bayad sa kompensasyon na $60 million para sa paglabag sa kontrata. Inaasahan kong hindi bababa sa iyo ang isang sentimo, o sisiguraduhin kung makakakuha ka. Tinapakan ng husto sa lupa na hindi ka na makakabangon pang muli. Subukan mo ako, kung maglakas loob ka." Nanginginig sa takot si Anderson, nang gigigil ang kanyang panga nang may pag-aalala habang pinagmamasdan niyang mabuti si Alexander Tomas. Ang mahinang kislap ng amusement na kumikislap sa mga mata ni Alexander ay hindi nakatulog sa kanya. Nag-e-enjoy ang bastos na iyon. Napagtanto ni Anderson. All of a sudden, isang mas malaking realization ang tumama sa kanya. Maaari ba niyang naplano na niya ito sa lahat ng panahon? "Alexander Tomas, anong ginawa mo?" Tumingin si Anderson kay Alexander nang may pag-aakusa. "Ibinento ko ang parehong formula sa inyong dalawa. Paano nakapasa sa inspection ang sa iyo?" Hinihingi niyang malaman. Parehong mukhang hihimatayin sina Miles at Anderson dahil sa atake sa puso. Biglang tumingala si Miles ng malinaw sa kanyang mga mata nang tumama sa kanya ang epiphany. Maliban na lang kung ang Kerim Fashion ay gumawa ng mga pagpapahusay sa orihinal na formula. Lalagyan ng nobela. Kabanata 362. Sa wakas ay naunawaan ni Anderson kung bakit nakangiti si Alexander Tomas at nag-e-enjoy sa palabas sa buong oras na ito. Tama siya. Gumamit ang Kerim Fashion ng bago at pinahusay na formula, at alam na ito ni Alexander Tomas sa lahat ng oras na ito.
Nagkunwari siyang nagalit tungkol sa Silverton Corporation gamit ang parehong formula dahil gusto niyang pain si Miles Silverton na sumang-ayon sa isang inspection. Binaril ni Anderson ang sarili sa sarili niyang paanang ipagpalagay niyang ginagamit pa rin ng Kerim Fashion ang parehong formula na ibinente niya sa kanila. Sabik niyang hinanap si Miles Silverton pagkatapos ng insidente kahapon at ibinente sa kanya ang parehong formula na ginawa sa magdamag sa hanggarang sirain ang Kerim Fashion, Alexander at Yulia. Nahulog siya sa bitag ni Alexander Tomas, isa na masinsinan niyang inisip at itinakda mula noong araw na ibenta niya ang formula kay Yulia Su. Nasira ang kanyang reputasyon at kailangan niyang magbayad ng 3 beses na kabayaran para sa paglabag sa kontrata sa Kerim Fashion, ngunit wala siyang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Alam din niya na hindi siya pababayaan ni Miles Silverton ng ganoon kadali, na nagdulot ng hindi malulutas na pinsala sa negosyo ng Silverton Corporation. Ang lahat ng pinaghirapan niya nitong mga nakaraang taon ay malapit ng mag-alam. Alexander Tomas, kawawa ka. Sigaw ni Anderson habang nakataas ang galit na kamao at sumugod kay Alexander, nakakamatay ang tingin sa mga mata nito. Gayunpaman, bago pa man siya makalapit kay Alexander ay bumungad sa kanya si Diane Zander. Sa isang iglap, pinahaba niya ang kanyang binti, dahilan para madapa si Anderson. Ang kanyang katawan ay sumakit sa isang kahangahangang distansya sa himpapawid bago dumating sa isang malaking pag-crash na metro ang layo mula sa kung saan siya natapilok. Bumagsak. Naunang damapo ang mukha ni Anderson sa malamig at matigas na sahig. Malayang umagos ang dugo mula sa ilong at bibig niya habang iniluwa niya ang tila 2 sirang ngipin. Nabaluktot ang mukha niya sa sakit habang nakahiga sa sahig na umuungol sa sakit. Mabagal, kalkuladong hakbang ang Alexander Tomas patungo kay Anderson. Kung hindi pa natatanggap ng Kerim Fashion ang iyong bayad sa ganitong oras bukas, mawawalan ka ng higit sa 2 ngipin, pagbabanta ni Alexander. Hindi na niya hinintay pang sumagot si Anderson bago umalis kasama si Diane. Mr. Naimpake na ni Russell at ng kanyang team ang kanilang mga kagamitan at handa nang bumalik sa kanilang opisina. Ang mga press reporter ay nasa sabik na nag-uusap sa isa't isa, marahil ay tinatalakay ang mga headline na gagamitin nila para sa mga artikulo bukas. Isang bagay na kasing iskandalo tulad ng pagnanakaw ng isang formula at paggawa ng isang produkto na nagdudulot ng kanser ay karapat-dapat sa parehong punchy headline. Minsan, karamihan sa mga tao ay umalis, si Miles Silverton ay hinampas ng galit na kamao sa mesa. Alexander Tomas. Napaungol siya ng malakas. Sinira mo ang aking magandang pangalan at reputasyon. Hindi ko hahayaang magkaroon ng magandang araw ang Kerim Fashion. Kahit na pumasa ka sa inspection, wala itong ibig sabihin kung hindi ka gumawa ng mga benta. Huwag mangarap na magbukas ng pabrika. Hanggat naririto ako, hindi mo makikita ang mga manggagawa para sa iyong pabrika. Bahagyang bumuti ang pakiramdam ni Miles Silverton matapos ilabas ang lahat. May sasabihin pa sana siya kay Anderson nang makarinig siya ng ilang apurahang yabag mula sa labas ng pinto. Sa susunod na sandali, ang grupo ng mga gangster na nagdulot ng eksena sa pabrika ng Kerim Fashion ay sumabog sa mga pintuan. Ginoo Silverton! They yelled out for him. Hindi ba kayo nagpapatrolya sa pabrika? Anong ginagawa mo dito? Natatarantang tanong ni Miles sa kanila. Mr. Silverton, Leroy. Patay na si Leroy. Isa sa mga medyo makulit na gangster ang nagpaliwanag sa sitwasyon kay Miles. Ano? Leroy? Patay na. Paano siya namatay? Halatang namutla si Miles Silverton. Kabanata 363. Pinunasan ng maanghang na gangster ang kanyang mga luha gamit ang kanyang manggas bago ipaliwanag ang lahat ng nangyari sa mga kalsada ng probinsya hindi pa nagtagal. Huminto siya pagkatapos ng kanyang kwento, bahagyang nag-alinlangan bago nagpatuloy. Ginoo Silverton. Dahil si Leroy at ang East Brothers ay nagtrabaho para sa iyo at wala kaming pinuno ngayon, maaari mo bang tiyakin na ang kanyang pamilya ay pinangangalagaan? Isa pa, sinabi sa amin ng lalaking iyon na sabihin sa iyo na bibigyan ka lang niya ng isang pagkakataon para magkaayos.
Kung hindi mo pa rin alam ang sarili mong lugar, sisiguraduhin niyang ipapakita niya sa iyo, pinulupot ng gangster ang kanyang grupo ng mga thug at tumakas bago pa makapag-react si Miles Silverton. Nagkakagulo sa mga lansangan, hindi inaasahan na isa sa kanila ang mamamatay ng ganoon lang. Hindi kamatayan ang nilagdaan nila, nagpasya sila habang inaalala ang walang awa na pag-atake ni Alexander at Diane sa kanila. Alexander Tomas, ikaw ay walang kwentang piraso ng tae. Walang sino man ang sumigaw si Miles Silverton habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ikinuyom ang kanyang mga kamao ng galit. Gayunpaman, alam niya na may mas mahahalagang bagay na dapat harapin, lalo na ang nakalulungkot na kalagayan ng kanyang kumpanya ngayon. Bumaba ang presyo ng share ng Silverton Corporation sa sandaling inilabas ng mga press reporter ang mga nangyari ngayon. Ang buong kumpanya ay mahihirapan dahil ang kanilang mga benta ay bumababa at ang kanilang reputasyon ay nanatili sa kanal. Kahit na ang mabangis na thug na kinuha ni Miles para guluhin ang Karim Fashion ay namatay na. Ano pa ang maaari niyang gawin? Naisip niya kung paano madaling pinaalis ni Alexander Tomas ang kanyang bodyguard na sinanay sa larangan ng digmaan, si Daryl mula sa opisina hanggang sa labas ng mga pinto, na binasag ang pinto sa proseso habang si Alexander ay nakatayong hindi gumagalaw. Naalala rin niya ang magandang babae na si Diane Zander na hindi umalis sa tabi ni Alexander. Siya ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas, na nag-iisang itinaas si Big Felton sa hangin at pinatay siya ng walang pagdadalawang isip. Pareho silang tiyak na wala sa kanyang kampo. Nang medyo nasaraan ng loob si Miles habang isinasaalang-alang ang kanyang mga laban kay Alexander Tomas, lumapit si Daryl sa kanya. Ginoo Silverton, kung gusto mong harapin si Tomas gamit ang martial arts, may kilala akong lalaki. Naintriga si Miles. Anong lalaki? Is he any good? Seryosong tumango si Daryl. Tatawagan ko siyang idol ko. Siya ang gusto kong maging balang araw. Madamdaming nagliliyab ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Lahat tayo ay maliliit na langgam lamang sa kanya. Kung gusto niya, mag-extend lang siya ng braso at kurutin kami hanggang mamatay. Wow, meron ba talaga? Kaya. Talagang curious si Miles, tuwang-tuwa ang mga mata niya sa paligid. Tumango si Daryl habang nagpatuloy. Kaya lang. Kung gusto mo ng tulong niya, may presyo. Nang marinig ito, ngumiti si Miles ng buong pananabik. Hindi problema ang pera. Hanggat maalis niya si Alexander Tomas, handa akong magbayad hanggat hinihiling niya. Matagumpay niyang idineklara. Nagsimula silang dalawa na talakayin ang kanilang mga plano sa palihim na bulong. Pagbalik sa opisina ng CEO sa Karim Fashion, bumangon si Julius nang makita niyang papasok si Alexander sa mga pintuan. Alexander, sino kaya ang nagtatangkang magbenta ng kanilang anti-blemish cream sa mga pangunahing supermarket bago tayo? Tawagan mo akong hubby at sasabihin ko sa iyo, masungit na panunukso ni Alexander sa kanyang asawa. Ngayong natapos na ang gulo, sa wakas ay mas nakaka-relax na siya. Ikaw, Yulia pouted, playfully sipa ang kanyang binti. She has been worried sick all this time habang naghihintay ng balita mula kay Alexander sa opisina. Gayunpaman, gusto niyang malaman kung sino ang nasa likod ng plano na halos sumire sa sarili nilang mga plano. Halika, mga hub, sabihin mo sa akin. Sabi niya sa naiinip at mapaglarong tono. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, napagtanto niya na siya ay nasa problema. Nagsisimula na siyang mawala ng prinsipyo sa lalaking ito ng napakabilis. Kabanata 364. Namula ng gusto si Julius sa pag-iisip na mawala ang sarili kay Alexander. Nang mapansin ni Alexander ang pagkamahiyain ng asawa, nagpasya siyang itigil ang panunukso sa kanya at ibigay ang gusto nito. Ito ay sina Miles Silverton at Anderson Sawyer, ngunit ginawa nila ang kanilang anti-blemish cream gamit ang orihinal na formula na may sangkap na nagdudulot ng kanser. Malamang na ang Department of Quality Inspection ay mag-aanunsyo ng pagpapabalik sa lahat ng mga produkto na kanilang nabili sa mga pangunahing retailer. Siya ay isang lobo na nakasuot ng balat ng tupa sa lahat ng ito. Galit na galit si Julia.
Kung hindi dahil kay Alexander, ang Kerim Fashion ay nasa matinding problema. Binalaan ko siya na bayaran ng 3 beses na kabayaran sa bank account ng Kerim Fashion sa loob ng 24 na oras. Bukas sa oras na ito, suriin sa departamento ng pananalapi kung ang $60 milyon ay nasa. Kung hindi, natatakot ako na kailanganin ko siyang bisitahin muli. Sige, mag-check-in ako bukas, tumanggo si Yulia. Wala siyang simpatiya sa isang lalaking tulad ni Anderson Sawyer. Siya lang ang may kasalanan sa lahat ng nangyari sa kanya. Nasa kalagitnaan sina Yulia at Alexander tungkol sa anti-blemish nang bigla niyang naalala ang isang bagay na gusto niyang itanong kay Alexander. Alexander nga pala, 70th birthday na ni Lolo in a few days' time. Sasama ka sa akin. Tuwang-tuwang niyaya niya ang asawa. Of course I will. Darling, malumanay na sagot ni Alexander sa asawa. Malapit na rin ang birthday ng nanay ko. Maaari mo ba akong samahan sa kanyang libingan upang magbigay galang sa amin? Mahinang tanong ni Yulia. Kahit ilang taon nang pumanaw ang kanyang ina, hindi maiwasan ni Yulia na maging emosyonal sa tuwing naiisip siya nito. Inunat ni Alexander ang kanyang braso, pinulupot ito sa malambot na balikat ni Yulia. Pupunta ako saan ka man pumunta, mahal, tiniyak niya sa kanya. Kapag nakilala ko ang nanay mo, sasabihin ko sa kanya kung gaano kita kamahal at kung paano kita aalagaan sa buong buhay ko. Pagpapalain niya ang aming munting pamilya mula sa langit sa itaas. Manam. Isinandal ni Yulia ang kanyang ulo sa malawak na balikat ni Alexander, pinapakalma ang kanyang puno ng nerbiyos sa mga pangyayaring nangyari ngayon. Habang nakasandal siya kay Alexander, para siyang naligaw na barko na sa wakas ay nakahanap na rin ng daan pauwi. Her whole body relaxed into his solid frame. Alexander stayed silent also as he hugged Yulia, quietly. Rare, sweet moment with the love of his life. Sa kasamaang palad, naputol ang sandali ng isang malakas na katok sa pinto. M.S. Sue. Nobela. Alexander. It was Naomi's unmistakable voice. Bahagyang naiinis si Alexander sa kanyang little sister for ruining the mood, but he responded to her anyway. Ano na, Naomi? Tanong niya. May naghahanap sa iyo. Sigaw ni Naomi mula sa labas ng pinto. Sino ta? Pumasok ka dito at sabihin mo sa amin. Sumagot si Alexander na nagtataka kung sino ang naghahanap sa kanya sa opisina ni Kerim Fashion. Si M.S. Shepard. She's with me right now, tawag ni Naomi bilang babala sa kapatid at kay Yulia, baka sakaling wala silang gana sa opisina ni Yulia. Umayos si Yulia nang marinig si Naomi, na muling gumapang ang pamumula sa kanyang leeg at pisngi. Marahan niyang itinulak ang sarili palayo kay Alexander habang sinasagot niya si Naomi. Oh, pakipasok si M.S. Shepard. Malakas na pumihit ang doorknob bago tuluyang bumukas ang pinto, na tumambad kay Naomi at Judy Shepard na nakatayo sa tabi ng pinto. Pumasok si Judy na may malaking ngiti sa kanyang mukha habang magiliw na binabati ang kanyang mga host. Ay nako, bro, sis. Kabanata 365. Sis. Ang hindi pamilyar na pagbati ay hindi komportable kay Yulia, at ang kanyang katawan ay nag-react dito sa pamamagitan ng pag-init at pamumula. Gayunpaman, mukhang komportable si Judy Shepard sa mga pangalan ng alagang hayop. Kuya Alexander, birthday ng lolo ko bukas. He asked me to invite you and sis for the banquet. Excited na quip ni Judy. Oh, ilang taon na siya ngayong taon? Tanong ni Alexander na nakangiti. Sa ilang pakikipagtagpo niya sa mga Shepards, palagi silang naging magalang at magalang sa kanya. Dahil ang matandang Mr. Shepard ay personal na humiling sa kanyang sariling apo na anyayahan sila, hindi niya posibleng tanggihan sila. Si Yulia, na nakatayo sa tabi ng kanyang asawa, ay tumanggo rin bilang pagsang-ayon. Ang ganda. Pinagsalikop ni Judy ang kanyang mga kamay nang pumayag sina Alexander at Yulia na sumama. Magagalit si Lolo na malaman na darating kayong dalawa. Sige, hindi na kita iingatan. Magkita tayo bukas. Mapaglarong commandant si Judy bago siya lumabas ng opisina.
Nang hindi na marinig ni Judy, tinanong ni Yulia ang kanyang asawa, Alexander, anong regalo sa kaarawan ang dapat nating makuha para kay Mr. Shepard para sa kanyang ika-80 kaarawan? Regalo sa kaarawan. Napaisip si Alexander ng malakas. Naisip niya na ang kanyang presensya ay isang regalo na sa matandang Mr. Shepard at sa kanyang pamilya. Sa katunayan, ang feast handbook na ibinigay niya noon kay old Mr. Shepard ay mas mahalaga kaysa sa anumang gintong kayamanan. Kailangan ba talaga ng regalo sa kaarawan? Hindi napapansin ni Yulia ang nalilitong ekspresyon ni Alexander. Siyempre may dala tayong regalo. Hindi tayo pwedeng basta-basta sumuko. Bahagyang nagpanik ang boses ni Yulia. Dahil iginiit ito ng kanyang asawa, inakala ni Alexander na wala siyang anumang pagtutol. Sige, bibili tayo ng regalo sa kanya ngayon din. Makakakuha din kami ng isa para sa lolo mo, tumanggo siya. Sige, ipasa ko na lang ang mga dokumentong ito, pagkatapos ay makakagawa na tayo, pagpapalam ni Yulia sa asawa habang naglalakad pabalik sa kanyang mesa. Pagkaraan ng 10 minuto, si Alexander at sabay-sabay na lumabas ng opisina si Yulia. Yulia, ano sa tingin mo ang magugustuhan ng lolo mo bilang regalo? Tanong ni Alexander habang nagmamaneho. Nag-isip sandali si Yulia bago sumagot. Si lolo ay walang interes sa mga tipikal na regalo tulad ng mga estatwa na may gintong plated at dekorasyong palamuti. Siya ay nasisiyahan sa isang magandang piraso ng kaligrapya bagaman. Noong bata pa siya, pupunta siya sa Antique Street para pumili ng mga piraso. Hindi man lang niya inisip na ma-scam ng ilang beses. Napangiti si Yulia nang maalala. Itong mga kwento tungkol sa kanyang lolo. Calligraphy. Mga pintura. Well, naayos na iyon. Binago ni Alexander ang destinasyon sa GPS system ng sasakyan sa Antique Street. Makalipas ang kalahating oras, tumayo sina Alexander at Yulia sa pasukan ng sikat na Antique Street. Maraming gusali sa kalye ang nagpapanatili pa rin ng isang makasaysayang harapan mula noong unang panahon, at ang mga tindahan ay nagbebenta lamang ng mga bihirang antigo. Ang isang tao ay halos pakiramdam na parang isang taga-nayon na nabubuhay noong araw habang naglalakad sila sa mga lumang Cobble Tomas na kalye. Alam ng karamihan sa mga tao na karamihan sa mga kalakal na ibinibenta sa kalye ay karaniwang mga pekeng bagay, kaya ang mga hindi batikang collector ay mas gustong bumili ng mga antigo mula sa isang opisyal na auction upang maiwasan ang scam. Gayunpaman, paminsan-minsan at depende sa swerte ng isang tao, isang bihirang tunay na collector's item ang lalabas sa isa sa mga tindahan. Naisip ni na Alexander at Yulia na subukan muna ang kanilang swerte dito sa isang kapritsyo. Pagpasok pa lang nila sa isang random na tindahan, sinalubong sila ng isang misteryosong boses. Ay nako! Hindi ba yan ang aking ever-capable sweet cousin sister, si Yulia Su? Kabanata 366. Nagpakilala ang may-ari ng boses nang humarap siya kina Alexander at Yulia, sa braso. Panglalaki. Ito ay walang iba kundi ang dating CEO ng Kerim Fashion at ang pinsan ni Yulia na si Ivan Su. Gayunpaman, ang lalaking kayakap ni Ivan ay hindi ang dati niyang kasintahan, si Harry Chase. Parang tinalikuran na ni Ivan ang dati niyang lalaki pagkatapos niyang tawirin si Alexander noon. Nagsalubong ang mga kilay ni Yulia nang makita niya ang kapatid niyang pinsan. She was in no mood to deal with her right now. Ivan shot daggers at Alexander as she continued speaking. Yulia, di ba working hours ngayon? Hindi ba dapat abala ka sa pagpapatakbo ng isang kumpanya? Paano ka magkakaroon ng oras upang mamili dito sa Antique Street? Sarkastikong tanong niya. Nandito ako para bilhan si Lolo ng regalo sa kaarawan, naiinip na sabi ni Yulia. Oh, ganoon ba? Nagkataon lang. Iyan din ang dahilan kung bakit ako nandito, guhit ni Ivan. Narinig ko ang bagong anti-blemish cream ng kumpanya na sold out bago pa man ito ganap na inilunsad. Binabati kita. Siguradong nakagawa ka ng isang pagpatay sa mga benta na iyon. Ang regalo ko ay magiging napakalinaw sa tabi mo, kumbaga. Alam ni Ivan na para siyang maasim na ubas sa harap ng kanyang pinsan.
Kung hindi inagaw ni Yulia Su ang kanyang posisyon bilang CEO ng Kerim Fashion, magiging kanya ang karangalan at tagumpay ng kumpanya ngayon. Sa katunayan, binabayaran niya ang kanyang pinsan ng isang backhanded na papuri. Pipilitin ngayon si Yulia na bumili ng engranding regalo para kay Lolo, dahil sa takot na kutsain ni Ivan. Gayunpaman, kung bumili siya ng isang bagay na masyadong mayaman, aakusahan siya ni Ivan na nilustay ang pondo ng kumpanya upang makayanan ang gayong marangyang regalo. Either way, she was not going to give Yulia a easy way out. Nakilala ni Yulia ang selos sa boses ni Ivan, pero hindi siya mapakali na libangin ito. Ito ay isang regalo mula sa puso, hindi isang kompetisyon, sabi niya nang walang pahiwatig ng init. Nanatiling tahimik si Alexander sa tabi ni Yulia. Si Ivan, na nagudyok kina Yulia at Alexander sa pag-asang makakuha ng ilang uri ng reaksyon, ay nabigo na ang kanyang mga jabs. Kanyang mga jabs ay sinalubong ng kawalang interes. Parang naglatag lang siya ng isang malakas na suntok sa kama ng bulak. Ang lalaking katabi ni Ivan ay tila hindi masyadong nasisiyahan sa pagiging sideline. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa isang silid sa loob ng tindahan. Nakasuot siya ng bigote sa manibela, may singkit na mga mata na kumikislap sa ilalim ng liwanag at kamukhang kamukha ng may-ari ng isang anti-gang tindahan. Tahimik niyang pinagmamasdan sina Alexander at Yulia mula sa kanyang kaginhawaan. Opisina, ngunit nagpas siyang magpakita kaagad nang makita niya ang lalaking kasama ni Ivan. Well, ang aking tindahan ay bihirang makakuha ng napakaraming bisita sa isang araw. Nakita ko na nagpasya kang bisitahin din ang aming hamak na establishmento, Mr. Oakley. Binati ng may-ari ng tindahan ang kanyang mga bisita. Si Nolan Oakley ay mabilis na sumumulyap sa kanya at magalang na tumango. Ang kanyang ekspresyon ay uminit. Kahit papaano ay may nakakaalam kung sino ako, naisip niya sa kanyang sarili. Alexander and Yulia didn't mind escaping the limelight at all. Masaya nilang binasa-basa ang iba pang mga painting at mga gawa ng kaligrapya sa paligid ng tindahan habang hinahangad ang tindera si Nolan Oakley. Hindi nagtagal, isang anti-gang likhang sining ang nakakuha ng atensyon ni Alexander. Excuse me, magkano ang halaga ng pirasong ito? Tinawag niya ang tindera. Lumakad din sina Nolan at Ivan, na curious kung ano ang napili ni Alexander. Sir, you have a good eye talaga. Tuwang-tuwa ang tindera. Ang painting na ito ay tinatawag na Mountains in the Fall, isang one-of-a-kind authentic piece ng walang iba kundi ang art prodigy na si Leon Fontaine. Dahil kakilala mo si Mr. Oakley, mabibigyan kita ng napaka-espesyal na presyo para sa painting na ito. $2 million lang ang gagastusin mo. Itinaas ng shopkeeper ang dalawang stubby fingers, na nagpapakita ng kanyang alok sa presyo. Nobela. Kabanata 367. Wala nang ibang gusto si Ivan kundi ang sabihin sa tindera na hindi kilala ni Nolan si Yulia o si Alexander, at hindi niya sila dapat bigyan ng espesyal na diskwento. Ang pagnanakaw sa mag-asawa ng kahit isang sentimos ay nagbigay sa kanya ng matinding kagalakan. Gayunpaman, inilabas ni Nolan Oakley ang isang braso na nagsilbing babala para sa kanya na huwag magsalita ng anuman. Masiglang iniabot ni Alexander ang isang kamay upang ibaba ang isa sa mga nakataas na daliri ng tindero, na nag-iwan lamang ng isang daliri na nakatutok sa hangin. Paano ito? He chuckled dryly. The shopkeeper looked at his lone pointed finger. $1 million. Humingi siya ng kumpirmasyon kay Alexander, ngunit sinagot niya ang sarili niyang tanong na may masakit at nag-aalinlangang ekspresyon sa kanyang mukha. Alright, $1 million is my best price since you are friends with Mr. Oakley here. Magpapatuloy na sana siya sa pagpo-post ng magalang nang ngumiti si Alexander at nagsalita. Hindi. Nagkakamali ka. Ang ibig kong sabihin ay $1,000. $1,000. Muntik na siyang lawayin ng tindera.
Malinaw na walang paggalang sa kanya si Alexander kung isa sa alang-alang ang kanyang alok ay nagsimula sa $2 million. Sir, nandito ka ba talaga para bumili ng isang tunay na piraso ng trabaho? Nakangusong tanong ng tindera. Paano ka makakapag-alok na bumili ng orihinal na Fontaine sa halagang $1,000? Dahil kay Mr. Oakley, handa akong ibaba ang aking hinihinging presyo sa $600,000. Ayan, kunin mo o iwan mo na. Natatawang sabi ni Alexander. Sige, deal na. Alexander. Bulong ni Yulia habang kinakabahang hinihila ang manggas ng asawa. Siya ay hindi isang dalubhasa sa sining sa anumang paraan, ngunit kahit na siya ay masasabing may kakaiba sa pag-uugali ng tindera. Ang isang tunay na Fontaine ay madaling nagkakahalaga ng $20 million. Paano niya basta-basta na lang ibababa ang presyo sa $600,000 dahil lang kay Mr. Oakley? Sino ang sinubukan niyang lokohin? Talagang may nangyaring hindi kapani-paniwala. Kailangang alertuhan ni Yulia ang kanyang asawa kahit papaano. Huwag kang mag-alala, mahal, nakuha ko ito, pabalik na bulong ni Alexander sa kanyang asawa, na nagpapatibay sa kanya. Nagtiwala lamang si Yulia na alam ng kanyang asawa ang kanyang ginagawa. Kinuha ni Alexander ang kanyang credit card mula sa kanyang wallet at ipinasa ito sa tindero na tuwang-tuwa na tumanggap. Matapos mabayaran ang bayad, masayang iginulong ng tindera ang painting sa isang case at iniabot kay Alexander. Sir, I'm sure you're aware of the rules around here, right? Tanong ng tindera habang nililigpit ang painting sa isang case para kay Alexander. Oo naman. Binabayaran kita ng pera, binigay mo ang mga kalakal, at magkahiwalay tayo ng landas. Natural, kahit na lumabas na peke ang painting, hindi ako hihingi ng refund. Katulad nito, kung ang pagpipinta ay naging isang tunay na kayamanan, hindi mo ito maaaring hilingin pabalik. Alexander. Sinabi sa tindera ang gusto niyang marinig. Si Nolan Oakley, na nanatiling tahimik sa lahat ng oras na ito, ay lumingon kay Yvonne na may matalim na ngiti. Yvonne, ang asawa ng pinsan mo ay parang isa sa mga taong sobrang pera. Isang simpleng painting na may nakasalpak na pangalan ng magarbong artist ang nagpaluwa sa kanya sa carpet. Ito ay kaya halata ang pagpipinta ay isang dadbagaman. Hindi man lang ako magbabayad ng $300 para dito, pabayaan ang $600,000. What a joker! Nang marinig ito, mabilis na naglagay ng walang katuturang ekspresyon ang tindera. Sir, ngayon mo lang sinabi. Kapag nasa kamay mo na ang painting, wala ng refund, he reiterated. Kabanata 368. Si Yvonne, na palaging naghihiganti laban kina Alexander at Yulia dahil sa pagnanakaw sa kanya ng kumpanya, ay tuwang-tuwa nang masaksihan si Alexander Tomas na niloloko sa laman. Yulia, sabi niya habang lumingon sa kanyang pinsan. Ipagpalagay ko na ang kumpanya ay dapat na gumagawa ng napakahusay para sa sarili nito. Kung isa sa alang-alang na maaari kang gumastos ng $600,000 sa isang pekeng pagpipinta. Kapag nalaman ni Lolo, baka atakihin siya sa puso sa kanyang kaarawan. Sabi niya sa mapanuksong tono. Watch your words, Yvonne, sinaman siya ng tingin ni Yulia bago lumingon sa tindera. Sir, I know about the rules, pero hindi man lang kami umalis sa premises nyo. Hindi ba medyo unfair lang yun? She argued. The shopkeeper cleared his throat and was about to defend himself when Alexander placed a gentle hand on his wife's arm. Yulia, okay lang na gawin niya. Sa mundo ng mga antik, ito ay tungkol sa kung sino ang may mas magandang mata. Kung hindi makikilala ng nagbebenta ang isang hindi pa natuklasang hiya sa harap mismo ng kanyang mga mata, ito ay kanyang pagkawala. Kunin ang pagpipinta na ito bilang halimbawa. Ito ay aktwal na nagkakahalaga ng 10 beses na higit pa kaysa sa orihinal na Fontaine, ngunit hindi siya magbabahagi ng anumang bahagi ng kita. Ipinakita ni Alexander ang pag-iling ng kanyang ulo, nagluluksa sa pagkawala ng tindera. Nang marinig ang paliwanag ni Alexander, pinaikit ng tindera ang kanyang mga mata. Sir, ayos lang aminin mo na nagkamali ka.
Hindi mo kailangang ipagmalaki pa ito para lang maligtas ang mukha, he chided. To be honest with you, this is indeed a piece from Fontaine's era, pero walang nakakaalam kung sino ang nagpinta nito. Sa paghusga mula sa mapurol na mga kulay at ang hindi nilinis na pamamaraan, ito ay dapat na ilang walang pangalan na baguhan. Hindi ko alam kung paano ka nagkaroon ng kumpiyansa na sabihin na ito ay nagkakahalaga ng 10 beses na higit pa kaysa sa isang Fontaine. Napahagik-hak sa tuwa sina Nolan at Yvonne nang mabunyag ang tunay na pinagmulan ng painting. Mariing itinikom ni Yulia ang kanyang panga, walang ibang gustong lumabas sa shop. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Alexander, alis na tayo. Akala niya ay nasabi lang ni Alexander ang sinabi nito dahil ayaw niyang isipin sila ni Yvonne. Gayunpaman, walang paraan ang tindera ay hindi nag-imbento ng pinagmulan ng kanyang sariling mga paninda. Kasama ang tila kadalubhasaan ni Nolan Oakley, sigurado siyang bumili ang kanyang asawa ng isang walang kwentang piraso ng sining. Gaano man katalino si Alexander, hindi niya maaaring gawing bagay na 10 beses na mas mahalaga ang isang walang kwentang painting kaysa sa isang Fontaine. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ng kanyang asawa, medyo nabastos si Alexander nang maingat niyang binigyan siya ng isang bahagyang kulot sa puwitan. Huwag kang mag-alala, mahal ko, kailan pa ako may nasabi na hindi ako sigurado, Ham. Lumingon. Yulia. Kasing pula ng kamatis. Kinurot lang ba talaga ni Alexander ang kanyang puwetan sa publiko? Siya ay lubos na nahihiya. Gayunpaman, ang kilos ay nadama ng kaunting matamis at iskandalo sa parehong oras. Ano ang nangyayari sa kanya? Nagtataka siya. Hindi na niya kailangang isipin ang kanyang kahihiyan ng masyadong mahaba habang si Alexander ay naglabas ng isang maliit na kutsilyong mas manipis kaysa sa isang karaniwang punyal mula sa kanyang bulsa sa dibdib. Sa ilalim ng pagsisiyasat ng lahat ng tao sa silid, binuksan ni Alexander ang pagpipinta at mabilis na ginamit ang kutsilyo upang palayain ang canvas mula sa frame nito. Kapag naalis na ang frame, ginamit ni Alexander ang kanyang mga daliri upang damhin ang texture ng painting at nakahanap ng isang sulok kung saan maaari niyang alisan ng balat ang painting, na nagpapakita ng isang ganap na bagong pangalawang layer sa ilalim ng una. Nang hindi naghihintay ng tugon, kinuha ni Alexander ang orihinal na una. Layer at punit ito ng maayos sa kalahati, at pagkatapos ay muli sa quarters. Noon ay nagsiwalat ang layer ng isa pang nakatagong layer. Tulad ng sinabi ni Alexander, ang pagpipinta ay isang hindi natuklasang hiyas. Lahat ng tao sa shop, kabilang si Nolan Oakley at ang tindera, ay tahimik na nabigla at namangha. Hinubad ni Alexander ang natitirang mga piraso ng papel, na inihayag ang buong nakatagong pagpipinta para makita ng lahat. Agad na sumugod si Nolan at ang tindero upang tasahin ang nakatagong likhang sining. Pagkalipas ng ilang sandali, sabay-sabay silang napabulalas, ito ba ay isang tunay na Leonard York? Lalagyan ng nobela. Kabanata 369. Mahalaga ba ang maneskrito ni Leonard York? Nang makita ang hitsura ni Nolan at ng may-ari ng tindahan, hindi naiwasang magtanong ni Yvonne. Sinulyapan ni Nolan ang may-ari ng tindahan at sinabing, ang mga maneskrito ni Leonard York, Zion Watt, at Silas Sullivan ay ang tatlong pinakamahalaga. Mga maneskrito sa mundo. Kung ang mga tunay na maneskrito na itinatago sa Louvre Museum ay pinahihintulutan ay auction, maaari itong ibenta ng higit sa 1 bilyon. Sila ay pambansang kayamanan. Ang maneskrito na ito ay hindi hihigit sa 100 milyon, kahit na hindi ito kasing laki ng isa na nakatago sa Louvre Museum. 100 milyon. Bulalas ni Yvonne. Tinuya niya si Alexander dahil sa katangahan nito kanina, pero ngayon ay napagtanto niya na ito ay isang magandang bargain. 600,000 para sa 100 milyon. Nakakabaliw. Nang marinig ang mga salita ni Nolan, ang may-ari ng tindahan, na mukhang hindi makapaniwala, ay nagpakita ng pagkabalisa. Minamaliit ni Nolan ang halaga ng maneskrito ni Leonard York nang sabihin niyang hindi lamang ito ng 100 milyon. Sa katunayan, ang maneskrito ni Leonard York ay isang pambansang kayamanan na hindi mabibili ng pera.
Ilang minuto ang nakalipas, ang may-ari ng tindahan ay nagmamay-ari ng maneskrito na walang isang kapalaran. Gayunpaman, ibinenta niya ito kay Alexander sa halagang 600 lamang. Ikinalulungkot ito ng may-ari ng tindahan. Aniya, hindi na ako nagbebenta ng manuscript. Makakabawi ako sa iyo ng 10 ulit ng halaga. Sa sandaling iyon, wala nang pakialam ang may-ari ng tindahan sa kanyang reputasyon. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kamay upang kunin ang manuscript sa kamay ni Alexander. Alam ni Alexander na aagawin sa kanya ng may-ari ng shop ang manuscript. Mabilis niyang itinaas ang kamay para protektahan ito. Oy, napakaraming taon ka nang naging negosyante. Hindi mo ba alam ang rules? Ibinento mo sa akin. Hindi mo na ito mababawi. Hindi ba't nangako tayo na hindi na natin babalikan ang lahat? Ating mga salita ngayon. Dapat mong ikahiya ang iyong sarili na mawalan ng gayong kayamanan. Paano mo masisira ang iyong pangako? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sumigaw si Alexander. Ikaw. Hindi nakaimik ang may-ari ng tindahan. He looked pathetic. Ayokong makipagtalo pa si Alexander. Hinawakan niya ang kamay ni Yulia at naglakad papunta sa pintuan. Ang may-ari ng tindahan ay tumingin sa likod ni Scalar nang may pag-aatubili. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Pagkatapos ng lahat, isang kasunduan ang ginawa bago ang deal. Masisisi lang niya ang sarili niya na mawala ang maneskrito. Pagkalabas ng shop, hindi napigilan ni Yulia na magtanong, Alexander, paano ka? Tawagin mo akong mahal, o kukulitin kita. Ngumisi si Alexander at kukulitin si Yulia. Ayaw magprotesta ni Yulia sa publiko at mabilis na sinabi, mahal, paano ka? Alam mo bang may ikatlong layer sa maneskrito? She was so curious. Well, Alexander na sadyang pinananatiling suspense si Yulia. Pagkatapos ay bamulong ito sa kanyang tainga, sasabihin ko sa iyo ng detalyado ngayong gabi kapag pupunta tayo sa katabing silid para sa isang heart-to-heart chat. Nang marinig iyon, namula si Yulia. Umalis ka na sa maruming isip mo. Papatulajan kita sa sahig kung maglakas loob kang sabihin ulit yan. Nagalit si Yulia. Okay. Pero hindi ko ba pwedeng pag-isipan ito kahit saglit? Natawa si Alexander nang makitang naiinis si Yulia. Gayunpaman, naikuyong ni Yulia ang kanyang kamao at hinampas si Alexander sa dibdib. Nakakainis ka. Huwag kang maglakas loob. Kabanata 370. Agad na hinawakan ni Alexander ang pulso ni Yulia at napaungol, mahal, hindi ka ba masyadong nangingibabaw? Humph! Huwag kang maglakas loob. Binalaan kita. Bagamat nakaramdam si Yulia ng sweetness, tinitigan pa rin niya ng masama si Alexander. Sa kabilang banda, alam ni Alexander na hindi sinasadya ni Yulia ang sinabi niya. Sa halip, natuwa siya. May kutob siya na bubuksan na ni Yulia ang puso niya sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, makukuha niya ang gusto niya. Marahil ay isang heart-to-heart chat buong magdamag. Pagkatapos ay naglakad-lakad sina Alexander at Yulia, naghahanap ng regalo sa kaarawan ni Dudley. Sa kasamaang palad, wala silang nakitang ayon sa gusto nila. Yulia, may auction sa Moon Island mamayang hapon. There should be something interesting, sabi ni Alexander. Nang marinig iyon, tumango si Yulia. Let's go after dinner. Makalipas ang isang oras, nagmaneho si Alexander papunta sa Moon Island kasama si Yulia. Ang Moon Island ay isang inaasahang isla na itinayo ng gobyerno ng Cloud City. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa bawat panahon, at ang kapaligiran ay malawak. Si Alexander at Yulia ay papunta sa Moon Island Resort, ang nag-iisang pribadong club sa isla. Pagkababa ng dalawa sa sasakyan, nakarinig sila ng malakas na hiyawan. From behind. Anong ginagawa nilang dalawa dito? Bakit nyo kami sinusundan? Paglingon agad nina Alexander at Yulia, nakita nilang bumaba ng sasakyan sina Ivan at Nolan, at nakatingin sa kanila si Ivan. Ang dahilan kung bakit dinala ni Ivan si Nolan sa antique shop ay para mamili para sa birthday ni Leon. Regalo.
Nagalit si Leon sa pagtanggal niya kay Yvonne sa posisyon ng managing director ng Kerim Fashion noong kaarawan ni Madam Sue. Nang makitang sikat ang anti-blemish cream ni Yulia, alam ni Yvonne na kailangan niyang samantalahin ang kaarawan ni Leon para bigyang katwiran ang sarili upang muli niyang sakupin ang kumpanya. Nang hindi sinasadyang binili ni Alexander ang authentic manuscript ng Leonard York, nainggit siya. She tried to search around but was in vain. Helplessly, Nolan proposed to come to the auction at Moon Island Resort to try their luck. Gayunpaman, hindi nila akalain na magkikita silang muli ni Alexander at Yulia. Alexander at Yulia cast a glance at Yvonne and hindi siya pinansin. Nakataas ang kilay na may paghamak, tinanong ni Nolan, "Don't tell me nandito din kayo para sa auction." Ang Moon Island Resort ay kabilang sa Moody family, at ang may-ari, si Brad, ay kaibigan ko. Dahil kamag-anak ka ni Yvonne, kailangan mo ba ng tulong para makakuha ng 2 upuan sa harapan para sa iyo? Walang alinlangan na inalok ni Nolan ang kanyang tulong ng may mabuting hangarin. Dahil nakaramdam siya ng hiya sa antique shop sa umaga, gusto niyang magpakitang gilas sa harap ni Alexander at Yulia na kilala niya si Brad. Gayunpaman, tinanggihan nito ni Alexander. Agad naman siyang tumanggi. "Hindi namin kailangan ng tulong mo." Dumating sina Alexander at Yulia para tumawad. Hindi mahalaga kung saan sila nakaupo basta may pera. At saka, kay Brad ang Moon Island Resort at hindi ng iba. Baka maupo si Alexander kung saan man niya gusto. Nang makitang tumanggi si Alexander ng husto, nagdilim ang mukha ni Nolan. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Alexander kapag binanggit niya ang pangalan ni Brad. Noon, narinig ni Nolan ang mga yabag sa likuran niya. Lumingon siya at nakita niya ang ilang lalaki na naglalakad papunta sa parking lot. Si Brad ay naglalakad sa harapan. "Mr. Moody." May ngiti sa labi, naglakad si Nolan. "Lalagyan ng nobela."